Ano ang gagawin ninyo kung ang kaagaw ninyo sa pag-ibig ay sarili ninyong ina? Maling pagmamahal sa iisang lalaki ang nagbigay lamat sa samahan ng mag-inang Jenny at Marieta. Sino ang panalo at sino ang talo sa masalimuot na kwento ng Mag-ina, Magkaribal? Mag-ina, magkaramay. Pero pagdating sa pag-ibig, bakit naging magkaribal? Sa pagmamahal, ano ba ang dapat mas matimbang? Ang tibok ng puso o ang lukso ng dugo? Oo, sinaktan ko ang kadugo ko. Totoo, tinirider ko ang sarili kong nanay. Opo, pinaraya ako po sa kanya. Lalaking mahal ko para sa kanya. At titiis po ako. Ang kwento ng mag-inang Marieta at Jenny ang susubok kung gaano katibay ang relasyon ng isang ina sa anak at anak sa ina. Sino ang panalo? Sino ang talo? Kung ang premyo ay iisang lalaking sabay at pareho nilang minahal. Hindi po ito pangungunsinti o pag-aproba sa kanilang naging sitwasyon, kundi pagpapakita ng totoong realidad na pwede palang mangyari sa isang pamilya. Paglilinaw din po ng aming programa kusang loob ang kanilang pagsiwalat at pagkwento ng kanilang karanasan. Dahil ni sa hinagap, hindi inakala ng mag-ina na sila ay magsasalo sa iisang lalaki. Sa loob ng mahigit 4 na dekada na pagiging ina ni Marieta, wala ni isang iglap sa kanyang puso at isip na nawaglit ang nag-iisang anak na si Jenny. Literal na kaya niyang ibigay ang kung ano ang mayroon siya. Maitaguyod lang ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Minsan po hindi kami kumakain. Minsan po namamalimos po ako para pakain ko po sa pamilya ko. Minsan sa isang araw, hindi kami kumakain. Minsan tanghali, gabi na kami nakakain. Sa murang edad kasi ay naulila na si Jenny sa ama. Atake sa puso ang dahilan. Mula noon, ipinangako ni Nanay Marieta silang mag-ina na ang magkakampi sa lahat ng laban sa buhay. Sa kagustuhang wag maging miserable ang buhay ni Jenny, nagtinda ng asin sa palengke si Marieta. Tiniis ang pagod, pati nagutom. Mabait naman po yung nanay ko. Lahat po binibigay niya po sa akin kung ano gusto ko. Basta may ibigay siya sa akin kahit wala po siyang sa kanya. Kaisa-isa kong anak, mahal na mahal ko po. Tama naman si Jenny, lahat ng kanyang gusto ibinigay ng kanyang mapagmahal na ina. Pero totoo rin ang kasabihan, lahat ng sobra masama. Kahit na kasi mali, basta ikasasaya ni Jenny, todo bigay si Marieta. Ito ang disiplinang hindi na ituro sa nagdadalagang anak dahil wala ng ama na dapat ay nangangaral. Kalaunan, isang lalaki ang nakilala ni Nanay Marieta, si Romeo. Ang tatayo na sanang pangalawang ama para kay Jenny. Pero iba ang nangyari. Dinala po siya ng nanay ko sa bahay, na doon na po siya tumira sa bahay namin. Tinatawag ko na siyang tatay. Siya yung naghanap buhay sa amin, siya yung nagdadala ng pagkain. Inalagaan niya naman po ko, parang tunay niya na anak. Imbis magkaroon ng direksyon, tila napariwara at lumuwag ang mundo ni Jenny sa pagdating ni Romeo. Naging happy-go-lucky ang dalaga at sa edad 16, nagbuntis na sa unang anak itong si Jenny. Yun nga lang, minala sa first love dahil iniwan din siya ng lalaking nakadisgrasya. Nung mga Monday na pasok niya na, hindi na siya umuwi.
Tapos tinatawagan ko siya under sa coverage area na. Ang naging takbuhan niya walang iba kundi ang ina na si Marieta at ang asawa nito na si Romeo. Hindi ko din alam na buntis ako. Akala ko delay lang ako. Tapos yun, sabi ko, yun, nasusuka na ako. Ang pasaway na si Jenny, hindi pa man tuluyang tumatakbo ang panganay na anak, heto't nadapa na naman siya sa buhay. Magdi-19 anyos siya nang muling magdalang tao. Sa pangalawang pagkakataon, inabando na ulit at hindi pinanindigan. Balik na naman siya kina Nanay Marieta at stepfather na si Romeo. Talo na nga sa love life, butas pati bulsa niya. Sabi ko sa kanya, huwag ka na mag-anak, tama na yan. Hindi ikaw nahihirapan ako. Sa tuwing may pumapatak na luha sa mga mata ni Jenny dahil sa mga bigong pag-ibig, lihim na palang nakamasid noon ang stepfather niya na si Romeo. Ito na pala ang hudyat ng pagsisimula ng malaking dagok sa samahan ng mag-ina. Bawat yakap, bawat halik ni Romeo sa asawang si Marieta, ang pantasya na pala niya ay ang mismong anak-anakan na si Jenny. Walang kaalam-alamang kawawang si Marieta na tinatarget na pala ng kanyang misterang nag-iisang anak. Ang unika iha naman, dala ng pait sa naranasan sa mga lalaki, naging desperada at pumatol na rin sa mismong stepfather niya. Parang tinirador ko rin yung magulang ko. Sinaktan ko yung magulang ko. Kaya mo ng pandisasangan to para may... Tuwing madaling araw, alas 5. Pinapupunta niya yung nanay ko sa palengke para lang bumili ng pandesal. Tapos yun, pag kinakalabit niya po ako, kumagat na lang ako. Ang ilaw ng tahanan unti-unting napundi sa mga bagay na kanyang natuklasan. Sumambulat sa kanya ang katotohanan na ang kanyang karibal ay ang mismo niyang anak na pinakamamahal. Ang kahati ng kaawa-awang ina sa sariling asawa ay nasa iisa ring bubong kasama niya. Sa gabi po, umiiyak po ako. Minsan po, hindi po ako makain. Damdam po ako, 1 buwan po ako hindi nagpakita sa kanya. Kala ko po, hindi na po ako mabubuhay. Kaya isip sa kanila. Ang kataksila ng sariling laman at ng lalaking pinagkatiwalaan niya't minahal, nagbunga. Yan. Sino naman tatay niya, Jenny? Nabuntis ni Romeo si Jenny. Walang yak kayo. Babi ma. Siyempre masakit din sa akin yun na nangyari yun sa magulang ko. Kasi ako na lang inano ng magulang ko. Ako na lang kasi yung napanalapitan ng magulang ko na ako pa yung nanakit sa kanya. Nagkaroon po ako ng anak na sa asawa niya. Alam ko, ramdam ko galit din siya sa akin. Parang pinilit niya na lang na ibaliwalain. Si Nanay Marieta pinagsakluban man ng langit at lupa sa sitwasyong ni hindi niya naisip ay mas pinili ang magparaya pa rin. Pinaubaya niya si Romeo sa anak na si Jenny. Hinayaan niyang magsama ang dalawa. Masakit man pero pinalaya niya ang kanyang asawa. Sabi ko, sige, kahit na lang magsama. Tiniis ko na po yun. Kahit mawala po siya sa akin. Pinaraya ko po sa kanya. Iniwan niya din po ako. Panalo na nga ba si Jenny sa nangyari dahil sa pagpaparaya ng kanyang ina? Natalo ba talaga si Nanay Marieta dahil naagaw ng anak ang kanyang kinakasama? Ang tanging lengguwaheng alam ng puso ng isang ina sa kanyang anak ay walang kapantay na pagmamahal. Yan ang pusong mayroon si Nanay Marieta para sa anak na si Jenny. Nagtaksil man at naging karibal sa kanyang asawa hanggang siya na ang nagparaya. Hindi roon huminto ang pagiging ina niya.
Mas malaki daw kasi ang puwang na inilaan niya para sa mga pagkakamali ni Jenny. Pinatawad ko po siya. Tawarin ko na kayong dalawa. Pag hindi po ako nagpatawad, takihin po ako ng gusto. Hindi naging madali kay Jenny ang sumunod na kabanata ng kanyang kwento. Hinusgahan man daw siya ng lahat. Aminado man siyang nasaktan din niya ang kanyang ina. Pero ang revelasyong ito daw ang tatapos ng lahat ng pagkondena sa kanya. Sa tanong kung bakit niya nagawang traidorin ang sariling ina, ang tunay na dahilan, pera. Dahil ang isang gabi ng kasalanan, kapalit ay 500 pisong pambili ng pagkain para sa kanyang mga anak. Wag lang magutom ang dalawa niyang anak noon. Kahit pa ang nakataya sa larong ito ay ang kanyang dangal at relasyon sa kanyang nanay. Si Romeo, yung asawa ng nanay ko, sabi niya sa akin, bibigyan niya daw ako pera, pambili niya. Hindi ko naman akalain na may kapalit pala. Ano ang kapalit? Yun nga, sex po. Kumbaga, pera lang ang habol ko lang sa kanya. Pupayag na lang ako kasi para may pera ako pang suporta sa anak ko. Sa pagkabulgar ng kataksilan ni na Romeo at Jenny sa ina na si Marieta, labag man sa loob, niyakap niya ang kapalarang makakasama na ang lalaking hindi niya minahal pero kailangan niya para mabuhay ang kanyang mga anak. Kasama na ang bata na kanyang daladala. Kahit kailan hindi talaga nahulog ang loob ko sa kanya, inis na inis pa rin ako sa kanya. Masama yung loob ko sa kanya na nangyari sa amin ganun. Ang mga gabi naging bangungot para kay Jenny. Patuloy ang pangmomolestya at pamimilit ni Romeo. Hanggang sa pangalawang pagkakataon, nagbuntis ulit si Jenny. Dito ay inusig na siya ng kanyang konsensya. Nay, patawarin niyo na po kami. Patawarin niyo na po ako. Humingi si Jenny ng kapatawaran kay Nanay Marieta at hinanda ang sarili para sa matinding karmang parating na sisingil sa kanyang nagawang pagkakamali. At dumating na nga ang oras ng paniningil. 2024 nang mag-agaw buhay si Jenny dahil sa kidney stones. Kinaraman na po ako dahil ang tindi ng sakit ko. Ito siguro yung katapusan ko. Para hinabol ko rin hininga ko kasi ang bilis na ng hininga ko. Hindi ko na parang mawawala na ako. Nagsisisi ako sa kanya na mga ginawa ko ng mga oras na yun na hindi niya alam na parang binaliwala ko siya na parang wala siya sa tabi ko. Sa oras ng pag-aagaw buhay ni Jenny, hinatak siya ng kanyang ina kay kamatayan. Isinantabi ni Nanay Marieta ang hinanakit at galit. Pinalitan ng taos-pusong panalangin ng agaran niyang paggaling. Nay, patawarin niyo na po kami. Patawarin niyo na po ako. Jenny! Pinatawad at tinanggap muli ni Nanay Marieta si Jenny. Sa katunayan, PWD na siya ngayon pero may inaulit siyang umaalalay at sumusuporta. 80 years old na si Nanay Marieta, pero patuloy na naglalabada para may perang maibigay sa pinakamamahal niya na si Jenny. Ipinagpapasa Diyos na din nilang mag-ina ang mapait na kabanatang ito sa kanilang buhay. Mahal na mahal ko po siya. Siya lang po nabuhay kong anak. Hindi ko po matiis na hindi sila bigyan. Susuka ka ng mga tao pero magulang mo, iisa lang yan sa atin. Yan pa rin ang gumagabay sa atin. Kahit anong sakit ng tao, magulang mo na dyan pa rin. Si Romeo tila walang totoong minahal dahil sa huli, walang pinili at walang pinanindigan ng lalaking ito na naging dahilan ng kanilang kalungkutan sa pamilya. Sa dagok na ito, iisa lang ang napatunayan ng mag-ina. Sila ang tunay na magkakampi at one true love. Galit na galit po ko na bakit ko ginawa sa magulang ko yun. Kasi siyempre kinamulat ko mamaya gawin din sa akin ng anak ko yun. Siyempre yung karma nandyan lang sa tabi mo. Bigyan ako ng pangalawang pagkakataon ng Panginoon, siguro hindi ko na po ulitin.
Ayon sa eksperto, maraming dahilan bakit humahantong sa magkakapamilya ang ganitong mga problema tulad ng kinananay Marieta at Jenny. Matinding trauma din daw ang pwedeng makuha ng mga miyembro ng pamilya, lalo pat kapamilya nila mismo ang dawit sa kontrobersya. In general, maaaring marami ang factors kung bakit ang isang anak ay nakakayanan na saktan ng kanilang nanay emotionally. Number one dito ay maaaring may mga childhood na traumatic experiences galing sa kanilang mga kasama sa bahay, most especially galing sa nanay, kung nagkakaroon sila ng negative emotions or feelings towards a particular person. For example, the mother. Or maaari also na through modeling, nakikita nila na ito yung ginagawa ng iba, maaaring na kukuha din nila na i-imbibe nila yung ganon na form or way of engaging with the parent. Maaaring mga conflicts like this can create mga situations na maaaring magdulot ng stress, pagkawala ng trust sa isa't isa, lalo na yung feeling of safety. So maaaring mag-create ito ng more complicated or strain ang kanilang relationship, and the dynamics ay maaaring magbago between parent and child, lalo na kung feeling nila ay hindi na nila mapagkatiwalaan. Dagdag pa ng psychologist, malaking bahagi ng masayang childhood ang ugali ng isang tao. Definitely, may epekto ang childhood experiences, upbringing, yung situation ng childhood, adverse childhood experiences sa mga actions ng kanyang anak. Maaring dumaan din ang anak siguro before ng something na maaaring traumatic para sa kanya, affected by environmental stressors, factors, upbringing, relationships ng bata pa siya, kung kaya ay ganito ang naging behavior niya sa kanyang paglaki. Ngayong nagkapatawaran na ang mag-ina, masaya na rin si Jenny sa piling ng bago niyang pag-ibig. Hindi na lalaki kundi soulmate daw niya na si Mary. Sabi ko sa kanya, hindi naman kita iiwan kahit anong mangyari. Nakikita ko na buong buo na magsasama kami ng matagal. Mahal na mahal ko siya sobra. Siyempre, iba siya sa isang lalaki, kahit siya babae. Kaya buong buo tinanggap ko siya. Sa totoo lang, masarap magmahal at mahalin ng tama. Romantiko man o pagmamahal na mula sa ating pamilya, ang mahalaga, bukal at taos sa puso dahil ang tunay na pag-ibig ay yung kayang magparaya.